You are watching Kwentuhan with Ate Mabs dito po sa Ate Mabs TV, kwentuhang pangkalusugan at iba pa. Ngayon na, yun palang gusto kong i-share sa inyo. Ngayon na ako po nagbabantay sa aking mother-in-law dito sa bahay na siya po ay naoperahan. Isa sa naging struggle ko, no? She's 74-year-old. Sa edad po niya na yan, siguro mga 2 years or 3 years na din siyang hindi nagkakanin. Pag may pagkakataong kumain ng kanin, kakain siya. So, yun lang ang tinanggal niya sa lahat ng carbs niya ever since. Ngayon na nagkasakit na siya, sabi ng doktor ay hindi siya dapat ma-stress, ibigay na yung gustong pakain yung gustong kainin, enjoy ang life. Dumating sa time na pinag-low carb ko siya. Kinausap, in-explainan, kasama ko at kasama ng anak ko na nag-explain sa kanya. Kaya lang talagang may mga tao siguro talaga na hindi para sa low carb, lalo sa age niya. Mahirap tanggapin sa kanya na tatanggalin yung mga pagkain gustong-gusto niyang kainin. Dumating sa point na nai-stress po siya. Stress siya na hindi niya makain yung mga gusto niyang kainin. So, real talk lang po tayo. So, doon ko napatunayan na hindi lahat ng tao ay pwedeng mag-low carb. Nahihirapan siya. Na dumadating na sa puntong kakayanin niya, kaya lang mai-stress naman siya. So, parang hindi magiging balanse. Magkakaproblema lalo. Kasi alam natin kung anong effect ng stress sa ating katawan. So, maaaring mapapasunod natin siyang kumain ng mga low-carb food, pero hindi siya masaya. So, may mga ganun pala talagang sitwasyon na hindi natin pwedeng ipilit kasi magkakaroon ng other effect na nai-stress sila instead na masaya. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, sa paglo-low carb, kailangan masaya kayo sa ginagawa ninyo. Kasi hindi po pwedeng ipilit natin ang isang bagay na hindi naman siya ready para doon at hindi siya magiging masaya. So, pagka ganun kasi, magkakaroon ng conflict, hindi siya gagaling. Diba? So, napansin namin, parang naiinis na siya dahil may gusto siyang kainin, tapos di niya nakakain. Na parang kinakain niya na lang yung pagkain low carb para lang mapagbigyan kami dahil yung gusto namin. Pero hindi yun yung gusto niya. So, nag-usap-usap kami, ako, yung husband ko, mga anak ko, at pinag-usapan namin na huwag na natin gawin yun. So, baka mas lalong mag-worsen. Mas lalong maging problema pa ang maging resulta instead of gumaling. So, binalik namin sa dati. And nakita namin na siya na rin naman binabawasan niya rin yung mga ma-sugar niyang pagkain. So, hinahayaan na namin siya kung ano yung na masaya siya at kung saan siya kampante at parang walang stress. So, siya naman din yung nag-iiwas sa sobrang pagkain ng tinapay dahil alam niya na aware na siya, pero kumakain pa rin siya. So, nakita namin yung sigla sa kanya. Sumaya siya. Tapos, naging maaliwalas yung mukha niya at pagkwentuhan na siya ulit. Yung parang gumanda yung pakiramdam niya na dati kasi parang dumating pa sa point na tinatago niya yung food para lang di namin, alam mo yun, parang di namin siya sitahin. So, naawa kami in a way kasi talagang, alam mo yung kailangan pag pinag-low carb mo isang tao sa ganitong klase ng diet, kausapin mo ng masinsinan. At kailangan malinaw sa kanya. At kailangan gustuhin niya to o gusto niya to. Hindi yung gustuhin lang, kundi gusto niya talagang gawin. Nauunawaan niya talaga. At alam mo yung willingness niya nandoon. Kasi pag hindi talaga, nakita po namin yung effect, hindi maganda. Kaya wag po tayo din masyado, no? Kasi minsan may mga mahal tayo sa buhay na ipinagpipilitan natin ang low carb. Eh, hindi talaga nila magawa. To the point na nai-stress na sila at pati ikaw na nag-o-offer nung nagkukwento about sa low carb, nai-stress na din kasi ayaw nila sumunod. Nung nakita ko yon, sabi ko, hindi talaga natin pwede ipilit. Hayaan natin. Ngayon, huwag ka rin magpa-apekto. Kung ikaw ay naglo-low carb at yung mga taong pinipilit mong mag-low carb, eh talagang ayaw at hindi nila magawa, huwag ka magpa-apekto. Hayaan mo sila at gawin mo yung gusto mo kasi magkaiba naman kayo eh. Hindi po pwede kasi yung gusto mo ipipilit mo sa kanila at yung gusto nila ipipilit nila sa'yo. Agree po ba kayo sa sinasabi ko? Naiintindihan niyo po ako? Nagigets niyo ako? Relate kayo? Relate? Sabi ko nga sa inyo, lahat ng nai-experience ko, ikukwento ko sa inyo eh. Para maalam natin kung paano natin ito i-address. Paano natin ito i-handle. Okay? So maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat and I hope to see you all again tomorrow. Bye-bye. God bless.